Edsel, ikaw na lang muna magbantay sa mga magtatanim sa bukid ha. Aayusin ko lang muna yung mga sirang kulungan ng manok at lilinisin ko na rin. Sige Jason, ako nang bahala sa bukid. Papunta na nga ako dun. Siguradong nandun na ang ibang magtatanim ng mga gulay. Dumating na rin ang makinang gagamitin para mas mabilis naman matapos ang pagtatanim ng palay. Ay, dami nating trabaho ngayon, no? Pagkatapos ng pagtatanim, kailangan naman nating anihin yung mga nyog para maikopra niya. Yayaman talaga ang amo nating si Lola Trining. Sa dami man naman ng produkto niya dito sa pag-aari niyang bukid. Swerte ang mga anak ni Lola Trining. Sila ang magmamana ng lahat ng ari-arian ng matanda. Tama, pero malakas pa naman si Lola Trining. Maraming taon pa ang ilalagay niya sa mundo basta maalagaan lang niya ang kalusugan niya. Hindi naman yun imposible. Dahil regular namang nagpapacheck up ang matanda. Konting sakit lang, pumupunta agad siya sa ospital para matignan ang kalagayan niya. Lagnat pa lang yun ha. Eh di lalo na kung medyo komplikadong sakit. Tsak na hindi niya pababayaang lumala pa ang kondisyon. Tama ka. Saka, hindi naman ibig sabihin na porke matanda ka na mauuna ka na mawala sa mundo. Ang dami kayang kabataan ang namamatay agad ngayon. Hindi ko nga alam kung ano nangyayari sa mundo eh. Pabata ng pabata ang mga namamatay. Kaya, kailangan talagang mag-ingat tayo. Aba, mahirap nang mamatay agad. Katapusan na yon ng lahat para sa taong namatay. Correct. Pero ikaw, Edsel, handa ka na bang mamatay? Ay, ang ibig ko sabihin hindi ka ba natatakot na mamatay? Hindi ako natatakot na mamatay. Ang ikinatatakot ko, paano na ang asawa ko kung sakaling mamatay ako? Natatakot akong iwang mag-isa si Loida. Kahit mahirap ang buhay, nalalagpasan pa rin namin ni Loida ang mga problema. Mabuti nga kayo ni Lloyd wala pang anak eh. Kami ng asawa ko si Myla, may isang anak na kaya lumalaki na rin ang gastusin. Ay, sana taasan naman ni Lola Trining ang pasahod sa atin bilang mga caretaker ng bukid niya. Nasa tamang pagbabudget lang naman ng kita yan. At dapat, hindi rin magasto sa hindi naman importanteng mga bagay. Mamuhay lang ng naaayon sa kinikita. May punto ka naman doon, pare. Sang-ayon ako sa sinabi mo. Doon nga ako hanga sa asawa ko. Masinop si Loida at hindi magastos. Kaya mahal na mahal ko yun. Hindi niya ako binigyan ng problema kahit kailan. Sige na. Puntahan mo na mga magtatrabaho sa palayan at ako naman, pupunta na ako sa manukan para magawa ko ng mga sirang kulungan. Tsaka mag-harvest na rin ako ng mga itlog kung meron na. Nandyan ka na pala, Edsel. Kumusta trabaho sa bukid? Katulad pa rin ng dati. Wala namang pagbabago ang mga ginagawa ko dun. Paulit-ulit lang. Nagsasawa ka na ba? Di naman. Ba't ko pagsasawaan ng isang bagay na pinagkukunan ko ng panggastos araw-araw? Hindi mangyayari yun. Magsisipag pa nga ako kasi pag mahal mo ang trabaho mo, mamahalin ka rin nito. Naks naman, may mga ganyang hirit ka na ngayon ha. Pero alam mo, pinagmamalaki kita bilang asawa ko. Alam kong maswerte ako dahil ikaw ang naging katuwang ko sa buhay. Hindi man tayo mayaman, hindi naman tayo kinakapos at kahit papano may naitatabi para sa biglang pagkakagastosan. Hindi lang ikaw ang maswerte, Loida. Ako man. Ikaw ay isang matyaga at mabuting asawa. Hindi ko maisip ang buhay ko sa piling ng ibang babae. Tanging ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. Ganon din ako, Edsel. Walang makakapagpahiwalay sa atin. Kamatayan lang siguro, pero kahit na paghiwalayin tayo ng kamatayan at sakaling ikaw ang mauna, hindi kita papalitan. Hindi na ako mag-aasawa. Tatanda na lang akong mag-isa. Ay. Bakit ba kamatayan ang pinag-uusapan natin? Walang mamamatay ng maaga sa ating dalawa. Sabay tayong tatanda. Magkakaanak pa nga tayo. Huh? Alam mo na? Ha? Ang alin? Na magkakaanak na tayo. Ha?
Buntis ka? Buntis ka, Loida? Oo, Edsel. Galing ako sa health center kanina. Nakumpirma ko na. Buntis nga ako at 2 buwan na. Sa wakas, magiging tatay na ako! Tatay na ako, Loida! Pinayuhan ako ng doktor na mag-ingat lalo na 34 anyos na ako at unang anak pa lang natin to. Iingatan natin ang magiging anak natin, Loida. Oo. Masisilayan niya ang mundo. Pangako ko sa'yo yan. Jason, naghain na ako. Kumain na tayo. Anong ulam ang niluto mo para sa hapunan, Myla? Dumaan kanina yung naglalako ng isda. Bagong huli. Sariwang-sariwa, kaya umutang muna ako ng 1 kilo para maisikang. Utang na naman. Oh, Bira naman, oh. Ang dami mo ng utang, Myla. Paano ba tayo makakaahon sa utang kung alos araw-araw umuutang ka kung kani-kanino? anong utang ko? Utang natin yun, no? Di lang naman ako nakikinabang sa mga inuutang ko, no? Ikaw din. Kaya utang nating 2 yun. At dahil ikaw ang kumikita, ikaw dapat na magbayad. Naloko na. Lagi mo nilang ako nilalagay sa kompromiso eh. Kaya nagugulat na lang ako na biglang may dumarating dito sa bahay para maningil. Ewan ko sa'yo. Kung binibigyan mo ba naman ako kagad ng pambayad, hindi na sila pumupunta dito para maningil. Kasalanan ko ba kung kulang lagi yung binibigay mong pera? Kulang? Kulang pa sa'yo? Bakit nagkukulang? Pareho lang naman kami ng sinasahod ni Edsel. Pero tingnan mo. Maayos ang bahay nila kaysa sa atin. Tayo, kubo lang. Tabi-tabi pa tayo matulog sa sahig dahil wala naman tayong kwarto dito. Kina Edsel, napagkakasya ni Loida ang kinikita ni Edsel. O anong ibig mong sabihin, ha? Na mas magaling mag-budget si Loida kaysa sa akin? Di dapat pala si Loida na lang ang pinakasalan mo. Kita mo na yan? Tignan mo yung utak mo. Napakawalang kwenta mo mag-isip. Ba't ko pakakasalan si Loida? May asawa na yun. Sinasabi ko lang sa'yo na kung kaya ni Loida na pagkasyay ng kinikita ni Edsel, dapat kaya mo rin pagkasyay ng kinikita ko. Kasi pareho lang naman kami ni Edsel ng sinasahod. Malay ba natin kung anong kinakain nila? Baka naman todo tipid si Loida sa mga pinapakain niya sa asawa niya. Samantalang tayo, laging masarap ang kinakain natin. Bakit? Pinapakain ba kita ng kung ano-ano lang? Hoy Jason, kahit kubo lang ang bahay natin, bawing-bawi naman tayo sa pagkain. At ang mga luho mo? Luho? Ano mga luho ko? Bawal ba akong bumili ng mga bagong damit mula sa sahod mo? Anong gusto mo? Malosyang ako. Ayaw mo akong mag-ayos at magmukhang presentable? Aba Jason binibilang mo ba yung mga ginagastos mo sa akin? Hindi naman sa ganun. Sana lang. Matuto kang magtipid. Kinukumpara mo yung gastos natin sa gastos nila Edsel. Wala naman silang anak na nag-aaral. Tayo meron. Sige na. Wala na akong sinabi. Kailan ba naman ako nanalo sa'yo? Mabuti alam mo. Ay, nako. Siya nga pala. Kinausap ako ng kapitbahay natin. Nag-away daw sila ng asawa niya dahil sa mga ginagawa mong chismis. Sino? Si Esther na may tindahan sa Talipapa? Anong chinismis ko sa kanya? Yung nakikipaglandian siya sa Bombay na inutangan niya ng pampuhunan sa tindahan niya? Totoo naman yun Hindi chismis yun dahil yun ay totoo. Totoo man o hindi ka dapat nakikialam sa buhay nila. Ano ba makapala mo sa pakikialam sa buhay ng ibang tao, ha? Parang naikwento ko lang naman sa iba yung nakita ko. Masama ba yun? Pakikialam na ba kagad yun? Ano pa nga bang tawag mo dun? Lahat na lang napapansin mo, lahat na lang. Pinagtawag ko kayo, Edsel at Jason, dahil gusto ko lang kumustahin ang mga gawain niyo sa bukid ko. Wala kayong dapat alalahanin, Lola Trining. Sinisiguro namin ni Jason na nagagawa ang mga dapat gawin sa bukid. Nakapagtanim na sa palayan. Oo, naayos na rin po namin ng mga sirang kulungan ng manok At regular naman po tayong may supply ng mga itlog na dinideliver ko sa mga suki natin sa palengke. Pati na rin po syempre ang mga karne ng manok. Mabuti naman kung ganon.
Kayong dalawa lang ay inaasahan kong tumingin sa mga dapat gawin dito. Ha, malaki ang tiwala ko sa inyong dalawa. At nagpapasalamat ako sa inyong kasipagan. Ituloy nyo lang ang maayos na pagtatrabaho, ha? Makakaasa ka, Lola Trining. Oo, gagawin po namin na maayos ang aming trabaho dito. Ay, siya nga pala. Maraming bunga ang mga puno ng nyog. Kung gusto nyo kumuha ng mga buko, maaari kayong kumuha at mag-uwi sa inyong mga bahay. Hindi nyo na kailangan magpaalam pa sa. Maraming salamat, Lola Trining. Naku, tama-tama ho. Paborito ho ni Myla ang buko salad. Bibili po ako ng iba pang sahog kapag sumahog na. Para makagawa si Myla, siguradong matutuwa siya. Oh, Myla. Ang bihira. Bakit parang binagsakan ng langit ang pagbumuka mo? Nakuha mo ba talaga akong asarin, ha? Mainit na nga ang ulo ko, dadagdagan mo pa. Eh bakit ba? Ano ba nangyari? Nagpunta dito yung isang pinagkakautangan ko. Sinisingil na ako, ano namang ibabayad ko? Wala ka pang binibigay sa akin. Ang bihira. Kanino ka na naman umutang? Ba't di ko alam yun? Nangutang ako para pambili ng mga gamit ni Tricia sa eskwela. Tsaka yung ginastos natin ng birthday ko. Anong gamit sa eskwela? Binigyan na kita ng pera. Bakit ka mangungutang nagbigay na ako sa'yo ng budget para dyan? Pati yung pera sa birthday mo. Akala ko ba iipon mo talagang ginamit mo dun? Inutang mo lang pala? Nagastos ko sa ibang bagay yung binigay mo. Alam ko namang wala ka nang maibibigay ulit, kaya nangutang na lang ako. Kasama na yung panghanda sa birthday ko. Pagtatalunan pa ba natin yan? Aba, dapat lang na pagdiskusyonan natin to. Kaya kinakapos tayo eh. Kahit anong kayod ang gawin ko, hindi giginhawa ang buhay natin dahil hindi ko pa nga sinasahod ang pera, naubos mo na kung saan-saang mga gastusin. Bira naman talaga yan, oh. Jason, naririnig mo ba yung sarili mo? Para namang pinalalabas mo na nilulustay ko yung pera mo. Bakit? Magkano bang binibigay mo pera sa akin tuwing sumasahod ka? Kala mo naman napakalaki. Ngayon palalabasin mo na ako pa ang nagkulang. Ano kaya kung ako na lang ang umawak ng pera ko? Ako na rin ang bahalang mag-budget. Kasi sa takbo ng mga pangyayari, paulit-ulit na lang ang ganito eh. Nakakapagod na, nakakasawa na. Di bahala ka kung gusto mo ikaw nang humawak ng pera mo. Pera mo yan eh. Pero bayaran mo muna yung mga naniningil sa akin. Hindi pwedeng hindi siya mabayaran dahil tataas ang interes ng utang ko sa kanya. Hindi tayo mababaon sa utang, mas mababaon tayo sa interes. Edsel! Edsel! Edsel, sandali! Pare, may hingin sana akong pabor sa'yo eh. Oh, pabor? Anong pabor yun? Nahihiya ako sa'yo pero kakapalan ko na lang ang mukha ko ha. Pare, baka pwede namang humiram sa'yo ng pera. Kailangan lang talaga kahit 10,000 lang. Ha? 10,000? Saan mo gagamitin ang pera, Jason? Hindi ba kakasahod lang natin nung 1 linggo? Kaya nga mangyari may pagkakautang kami sa isang kaibigan eh. Naniningil na. Kapag di kami nakabayad, tataas pa ang interest nun. Lalo pa kami mababaon nito. Kung magsabi ka kaya kay Lola Trining, pababalihin ka naman nun kung magsasabi ka. Oo naman ang problema, marami pa akong bali kay Lola Trining. Nagbabayad pa rin ako ng mga bali sa kanya. Kaya nga sa bawat sahod ko malaki nakakaltas. Ganun ba? Paano kaya yan? Nag-iipon din kasi kami para sa panganganak ni Loida. Ha? Teka, buntis si Loida, pare? Oo, pare. Uy. Hindi pa lang halata ang tiyan niya. Nag-iipon kami kasi unang pagbubuntis si Loida. Baka mahirapan siya at kailangan sa ospital manganak, imbes sa bahay lang kasama ang komadrona. Ay, pero pare, matagal pa naman siyang manganganak eh. Baka naman pwedeng ipahiram mo muna sa akin ng naitatabi mong pera.
Babayaran ko na lang agad bago manganak si Loida. Pangako, pare. Sigurado ba yan? Baka naman kaming magipit pagdating ng oras. Hindi, pare. Magkasama naman tayo sa trabaho eh. Babayaran kita agad, pangako. Paano? Ikaw na nga ang may sabi na nagbabayad ka pa rin ng mga bali mo kay Lola Trining. Wala namang ibang pinagkakakitaan si Myla. Basta gagawin ko na ng paraan, pare. Pautangin mo lang ako ngayon kasi... Yun nga, kaya sinabi ko, kailangan talaga eh. Hindi ko may papangako ha. Pero kakausapin ko si Loida. Pag-usapan namin mamaya pag-uwi ko. Pare, sana naman pumayag si Loida. Babayaran kita kagad, Edsel. Maniwala ka sa akin. Loida, may sasabihin sana ako sa'yo. Tungkol saan? Kinausap kasi ako ni Jason kaninang hapon. Nakikiusap kung pwedeng humiram siya ng pera sa atin. May obligasyon lang siya na kailangan mabayaran na. Anong sabi mo? Sinabi ko na ang perang na itatabi natin para sa panganganak mo. At baka tayo naman ang magipit kung ipapahiram ko yun. Oo, tama naman. Alam mo naman yung trabaho mo lang ang pinagkukunan natin ng pera. Tsaka si Jason naman, sumasahod din naman yun eh. Yun nga eh. Marami rin pala siyang bali kay Lola Trining. Kaya di niya nakukuha ng buong pera niya kada sahod. Kinakaltasan na siya para sa hulog niya sa mga bali niya. Paano yan? Anong sinabi mo kay Jason? Ayun nga. Nakikiusap kung pwedeng ipahiram muna natin sa kanyang naitabi natin. Huh? Babayaran din daw niya bago ka pa manganak. Oy, teka, hindi naman sa pagdadamot pero gusto ko syempreng tumulong. Kaso ang inaalala ko, paano kung hindi siya makabayad sa takdang oras? Tayo ang mamomroblema kung saan kukuha ng panggastos sa panganganak ko, Edsel. Naisip ko rin yun. Pero sabi ni Jason, babayaran niya talaga bago ka pa manganak. Ano? So, ibig sabihin pag-uutangin natin sila? Pwede ba? Nahawa rin ako sa kanilang mag-asawa eh. Hindi naman sila lalapit sa atin kung hindi talaga kailangan. Ay, sige. Ikaw na bahala. Paring Edsel, anong sabi ni Loida? Pumayag ba? Pare, ang totoo, nag-aalangan si Loida kasi nga may inaasahan din kaming pagkakagastusan. Pero, napakiusapan ko siya dahil nangako ka naman na magbabayad agad. Oo, Edsel, gagawin ko ng paraan na makabayad ka agad sa'yo. Pangako yun. Alam ko. Teka, kukunin ko lang sa bulsa ng pantalong ko. Ito. 10,000 yan. Naku, maraming salamat talaga, Edsel. Pangako, magbabayad ka agad ako sa'yo. Ito na ang pera. Hiniram ko lang yan kay Edsel, Ibayad mo na kagad yan at baka magastos mo pa yan. Mabuti naman nakahiram ka. O, huwag kang mag-alala. Ibabayad ko ito kagad bukas na bukas din. Kailangan muna natin magtipid ngayon. Nangako ko kay Edsel na babayaran ko agad sa kanya yan. Gagamitin nila ang perang yan sa panganganak ni Loida. Di gawa mo ng paraan para makabayad ka kagad. At kung gusto mong magtipid tayo, asahan mo na pati pagkain natin titipirin ko na rin. Anong umasa na makakapagluto pa ako ng masasarap na ulam gaya ng dati. Ay, naku, bahala ka. Basta, pagkasyain mo na lang ang sahod ko dahil baon na tayo sa utang ng dahil sa'yo. Tatay? Nanay? Nag-aaway po ba kayo? Ay, Trisha, anak. Hindi. May pinag-uusapan lang kami ng nanay mo. Akala ko po kasi nag-aaway kayo. Hinaan niyo lang po kasi yung mga boses niyo pag nag-uusap kayo. Gabi na po, baka makaistorbo tayo sa mga kapitbahay. Hoy! Trisha, matulog ka na nga, Huwag mo nga kami pinapakailaman ng tatay mo.
Kabata-bata mo pa para kami pagsabihan, ha? Bumalik ka na nga sa higaan mo. Opo. Ano ka ba naman? Pati bata pinapatulan mo. Kaya lumalaking ulo niyang anak mo eh. Kasi kinakampihan mo lagi. Oh, nanggaling ako sa health center kanina. Nagpa-check up. Maayos naman ang lagay ko tsaka ng baby natin. Excited na ako sa paglabas niya. Mabuti naman kung ganun. Kahit mahirap ang buhay, basta malusog ang magiging anak natin, sapat na dahilan na yun para maging masaya. Magsisikap ako lalo dahil mahal na mahal ko kayo. Sandali. Kumusta pala yung perang hiniram ni Jason? Naibigay mo na ba? Oo, at sana ay hindi siya sisira sa pinag-usapan namin. Sana magbayad siya kaagad dahil kakailanganin din natin ang perang yun sa panganganak mo. Ako, wag mo na munang isipin yan. Halika na, kain na muna tayo. Alam ko, pagod ka na kaya pinagluto kita ng paborito mong sinigang na bangus. Ayun! Naku, mapaparami ang kain ko nito. Napakasarap mo pa namang magluto ng sinigang. Siyempre ako pa. Parang Jason, baka may pera ka na dyan. Malapit ng mga anak si Lloyd eh. Bakit ilang buwan na ba ang tiyan ni Lloyda? Mukhang di pa naman lalabas ang anak nyo eh. Siyempre, medyo gipit pa kami ngayon eh. Alam mo naman ang sitwasyon namin, di ba? 6 na buwan na ang pinagbubuntis si Lloyda. Mahigit 3 buwan na yung hiniram mong pera. Baka naman pwedeng hulugan mo kahit pa konti-konti para hindi ka mabigatan sa pagbabayad. Eh pa, hindi pa naman pala mga anak ng asawa mo eh. Pare, oo nga, 3 buwan pa. Pero, mas mabuti na yung hawak na namin ng pera. Para kung ano man ang mangyari, may madudukot kami. Bira naman to, para ka namang walang pakisama yan eh. Babayaran naman kita eh, maghintay-hintay ka lang dahil alam mo naman diba na hindi kalakihan ang sinasahod natin dito. Pare, gawin mo ng paraan. Hindi ka nahirapang humiram sa amin. Sana, wag mo rin kaming pahirapan na maningil sa'yo, Jason. Kahit nga pa kunti-kunti, okay lang eh. Ang mahalaga, nababawasan sana ang utang mo sa amin. Oo nga, magbabayad naman ako eh. Kulit mo naman, Edsel. Hindi naman kita tatakbon sa utang ko sa'yo eh. Para yan sa akin lang. Humihingi lang ako ng konti pang panahon. Pare, kailan nga yung panahon na yan? Dapat, 1 buwan bago mga anak si Lloyda, mababayaran mo na sa akin ang 10,000 hiniram mo. Pare, mahirap kumita ng pera, alam mo yan. At hindi na bari ang 10,000 ngayon. Sinisingil na ako ni Edsel sa inutak ko 10,000. Eh paano ako makakabayad? Wala naman akong pera. Magkano na lang ba naiuwi kong sahod dito? Kinakaltasan din ni Lola Trining ang mga binali ko. Eh dapat humingi ka ng palugit. Hindi mo naman siya tatakasin eh. Ano pa ba ang pwede natin gawin para makalikom ng perang pambayad sa kanya? Teka, mangutang kaya tayo dun sa mga nagpapa 5-6 sa kabilang barangay? 5-6? Oo. Naku po, edi lalo tayo nabound sa utang. Ikaw ang mga naiisip mo talaga. Mas makapagpapahamak sa atin eh. Eh bakit? Sino bang magpapautang sa atin ng walang interes? Sino bang mauutangan natin kagad-agad? Aba, malay ko ba? Eh, ikaw tong mahilig mangutang eh. Bakit sa akin ka magtatanong? Ako na naman. Sa akin na naman napunta ang usapan. Umisip ka ng ibang paraan. Ano yun? Mangungutang para may ipambayad sa utang? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Baka ikaw nasisiraan ng ulo, Jason. Eh hindi ba, pinapayagan naman kayo ni Lola Trining na kumuha ng mga bunga ng nyog? Eh pues,
Ikuha mo ako ng mga buko. Gagawa ko ng buko salad at ibebenta ko sa mga kapitbahay natin. Teka, gano'ng karaming buko salad ang kailangan maibenta bago tayo makaipon ng 10,000 pambayad kay Jason? Naku, ang dami mo namang problema. Tutulungan ka na ang kumita ng pera. Mas okay na yung kahit konti kaysa naman sa wala. Edsel! Tumabi ka dyan! Baka mabagsakan ka ng buko! Sige lang! Ibagsak mo! Bagsak mo ang buko, hindi ang katawan mo! Oh, dyan na ha! Ito na! Napakarami mo na palang nakuha ang mga buko, pare! Teka! Bababa muna ako! Sige, mag-ingat ka! Ay, salamat. Oh, nakababa rin. Ano bang gagawin mo sa mga bukong yan? Ito. Gagawin kong buko salad ni Myla. Ibebenta daw niya. Kulang pa nga yan Di umakit ka ulit. Ayun oh, ang daming bunga. Medyo mataas nga lang ang puno. Nako, hindi ko na kayang akitin yan, pre. Yung mga puno ng nyug lang na hindi masyado mataas ang kaya kong akitin. Kung Sara, meron tayo nung panghalabas na ginagamit kapag nagkokopra, no? Ano? Kulang pa ba yung mga nakuha mo? Kung isang araw lang magtitinda si Myla, sakto lang yan. Paano naman kami makakaipon ng pambayad sa'yo kung isang araw lang siya kakayod, di ba? Pambayad niyo ba sa amin ang kikitain niyo sa buko salad? Oo, sana Pare, di ba ikaw ang mahusay umakyat sa mga matataas na puno ng nyug? Pare, baka pwede mo naman kaming ikuha ng mga buko dun sa isang puno na yun, no? Sige, basta yung kikitain nyo dyan, pambayad sa hiniram mo sa amin, ha? Tutulungan na kitang makalikom ng perang pambayad mo sa utang mo. Sige, halika. Pare, dito ka umakyat, oh. Medyo mataas lang ang puno pero napakaraming buko. Kitang-kita mo naman, di ba? Kaya mo akitin yan. Sige, akit na ako. Sige, pare. Mag-iingat ka, ah. Kunin mo lahat ng mga buko. Simutin mo. Mabuti naman at naisipan ni Jason na magkaroon ng iba pang pagkakakitaan. Sana makarami sila ng benta para mabilis ang makaipon ng pambayad sa hiniram nilang pera. Ops! Medyo madulas ang puno, ah! Nasa mataas sa bahagi na ako ng puno. Medyo malayo pa bago kumabot ang mga buko. Konti na lang. Maaabot ko na ang mga buko. Konti na lang. Madudulas ako! Edsel! Edsel! Teka! Hihingi ako ng tulong. Kailangan madala ka sa ospital. Jason, nasan si Edsel? Nasaan ang asawa ko? Loida, Ano? nandun pa siya sa emergency room. Tinitingnan pa ng mga doktor ko anong pinsala niya. Ano ba kasing nangyari? Pero kasi, nahulog siya sa puno ng nyug, Loida. Medyo mataas ang puno at masamang pagkakabagsak ni Edsel. Bakit siya umakyat ng puno ng nyog? Hindi naman siya nakatokong manguha ng nyog pag nagkukopra kayo, hindi ba? Ipagdasal na lang natin na makaligtas si Edsel at sana walang natamong pinsala ang katawan niya. Salamat sa pagdadala mo kay Edsel dito sa ospital. Sige, Loida. Uwi na muna ako, ha. Total, nandito ka na Sige. Maraming salamat, Jason. Sino po sa inyo ang kamag-anak ng lalaking nahulog sa puno? Ako po, Doc. Ako po yung asawa. Mrs. Kailangan ko po kayo makausap. Tatapatin ko na ho kayo. May namuong dugo sa kanyang utak, kaya kailangan maopera agad ang asawa mo. Masama rin ang pagkakabagsak ng likod niya.
at maaari siyang maparalisa. Diyos ko! Bakit nangyari ito sa asawa ko? Bakit nangyari ito kay Edsel? Mrs., kailangan maghanda ka ng malaking halaga. Pero kahit magdeposito ka na muna para maumpisahan na natin ang gagawing operasyon sa asawa mo. Dok, wala po akong perang na itatabi. Baka pwedeng operahan na muna ang asawa ko. Pangako, hahanap ako ng pambayad. Gamutin niyo na muna agad ang asawa ko. Parang awa niyo na. Lloyda, napadaan ka. Nabalitaan kong nangyari kay Edsel. Sana naman malagpasan niya yung pagsubok niya sa kanyang buhay. Myla, naparito ako para sana singilin yung perang hiniram niyo kay Edsel. Dapat kasi sana para yun sa panganganak ko. Pero kailangan na yun ni Edsel ngayon para sa operasyon niya. Ay, Lloyda, gusto ko man sanang magbayad. Kaso wala tayong kapera-pera ngayon. Kahit si Jason wala pa rin pera yun eh. Gawan niya naman ng paraan na makahanap ng pambayad sa akin. Hindi maoperahan si Edsel hanggat hindi ako nakakapagbigay ng deposito sa ospital. Nakikiusap ako. Kailangan maoperahan ni Edsel. Hayaan mo. Sasabihin ko mamaya kay Jason pag uwi niya. Pilitin mo si Jason na makadiskarte ng pera, Myla. Hindi kita gigipitin kung hindi ko rin kailangan yung pera. Buhay ni Edsel ang nakataya dito. Kailangan ko na yung perang hiniram nyo. Jason, nanggaling dito si Lloyda kanina naniningil. Kailangan doon niya magbayad ng deposito para sa operasyon ni Edsel. Anong magagawa ko? Wala pa akong perang pambayad. Gustuin ko magbayad, wala naman akong perang maibibigay. Paano kung magpunta siya ulit dito bukas? Ako na naman ang sisingilin niya dahil ako lang naman ang maaabutan niya rito. Sabihin mong wala. Magbabayad tayo kamo pag may pera na. Takot na takot ka. Wala naman nakukulong sa utang eh. Hindi ako takot. Ayoko lang na pinupuntahan pa ako rito para singilin. Sana naisip mo yan bago mo ibinaon ang mga sarili natin sa kakautang mo sa mga kung kani-kaninong tao. Okay, Tam. Sa akin na naman napunta ang sisi. Lagi na lang talagang ako. Ako na lang talaga lagi. Mrs., tumatakbo po ang oras. Mahalagang maoperahan ng pasyente sa lalong madaling panahon. Dok, wala pa po kasi akong nahahanap na perang pang-deposito para sa operasyon ni Edsel. Baka naman pwedeng operahan na muna siya. Hindi ko naman tatakasan ang obligasyon ko dito sa ospital eh. Hospital policy, Mrs. Kailangan natin sumunod sa regulasyon ng ospital. Nako sige, gagawan ko po ng paraan na mabayaran lahat ng dapat bayaran. Pero unahin niyo na po muna na maoperahan ng asawa ko. Sige na ho. Kayo na rin ho nagsabi, hindi ba? Kailangan maoperahan siya sa lalong madaling panahon. Kaya, pakiusap po, Dok. Tulungan niyo naman po yung asawa ko. Jason, sandali! Lloyda, ano ba yun? Ang ginagawa mo rito? May trabaho ko. Kailangan ko pang pumunta sa kulungan ng mga manok. Jason, ano na? Nasaan na yung perang hiniram niyo sa amin ni Edsel? Kailangan ko na yung pera para maoperahan siya eh. Pakiusap, bayaran mo ng inutang mong pera, Jason. Lloyda, saka na lang tayo mag-usap. Nandiyan na si Lola Trining, oh. Baka mapagalitan pa ako pag nakitang nandito pa ako at nakikipag-usap sa'yo. Sige na, alis na ako. Jason! Sandali lang naman, Jason! Ikaw yung asawa ni Edsel, hindi ba? Opo, ako nga po, Lola Trining. Magandang umaga po. Nalulungkot ako sa nangyari kay Edsel. Kumusta na siya? Lola,
kailangan maoperahan ni Edsel sa lalong madaling panahon eh. Kaya nga lang, humihingi ng deposito ang ospital bago nila operahan ng asawa ko. Napakawalang konsiderasyon naman ng ospital na yun. Mas inuuna pa ang pera kaysa sa buhay ng tao. Lola Trining, kakapalan ko na po yung mukha ko. Pwede po ba akong humiram ng pera sa'yo para lang maoperahan na si Edsel? Pero wag po kayong mag-alala, babayaran ko rin po kayo. Sukto lang magpapaalila ako dito sa bukid niyo. Gagawin ko, maipa-opera ko lang po si Edsel, Lola. Ay, naaawa ako sa'yo. Lalo na kay Edsel. Napakabait at napakasipag pa naman ng taong yun. O siya, halika. Sumunod ka sa akin sa bahay, ha? Pahihiramin kita ng perang kailangan mo. Naku, maraming salamat po, Lola Trining. Hulog ka ng langit sa aming mag-asawa. Maraming salamat. Doc, anong nangyayari dito? Bakit nagkakagulo ang mga nurse? Anong nangyari kay Edsel, Doc? Mrs., I'm sorry. Wala na ho ang asawa niya. Na-cardiac arrest siya kanina habang wala ka. Sinubukan namin siyang i-revive, pero hindi niya nakinaya. Nakikiramay ako, Mrs. Hindi totoo. Hindi totoo yan, Doc. Sabihin mong hindi totoo. Nakahanap na ako ng pera, oh. Makakapag-deposito na ako. Ma-ooperahan na ang asawa ko. Sabihin mong hindi pa siya patay, Doc. Sabihin mo. I'm sorry. Wala na tayong magagawa, Mrs. Edsel! Edsel! Paano na kami ng anak mo? Paano na kami, Edsel? Ngayong nailibing na si Edsel, mag-isa na lang ako. Wala na akong katuwang sa buhay. Paano kung may tataguyod ng mag-isa magiging anak namin? Paano? Ilang buwan na lang at manganganak na ako. Saan kamay ng Diyos ko naman kukunin ang panggasto sa panganganak ko? Yung perang ipiniharam ni Lola Trining, nagamit ko na sa pampalibing ni Edsel. Saan pa ako hahanap ng pera para sa panganganak ko? Kailangan ko maghanap ng trabaho. Pero ano namang trabaho mapapasukan ko kung ganitong buntis ako at malapit ng manganak? Pwede siguro ako magtinda ng mga kakanin at iba pang pangmerienda. Kahit papano, kakasya ng panggasto sa araw-araw na kikitain ko doon. Kahit anong klaseng trabaho gagawin ko para lang buhayin ang magiging anak ko. Trisha, matulog ka na. Huwag mong kalimutang maglagay ng kulambo. Dumadami na naman yung mga lamok dito. Opo, Nay. Kayo po ba ni Tatay? Hindi pa po ba kayo matutulog? Di pa ako inaantok. Mauna ka na. Mamaya na lang kami ng tatay mo. Ano ba yung ginagawa mo? Gabing-gabi na. Sinusulsihan ko tong shorts mo. Butas na, sinusuot mo pa. Ano naman, konting butas lang naman yan. Saka, komportable akong isuot yan eh. Saka, pakialam ko ba sa sasabihin ng iba? Ikaw, ano ba yung sinisilip mo dyan sa may bintana? Kanina ka pa parang may inaabangan dyan ah. Ano kasi, parang may tao sa labas kaso hindi ko mamukaan kung sino eh. Oh, teka, bakit parang nakabarong yata? Barong? Oo, parang ano eh, parang nakapamburol. Ba't hindi mo labasin? At tignan mo kung sino. Baka kapitbahay na may kailangan sa'yo. Aba, kung kapitbahay at kung may kailangan, di ba dapat eh?
Tatawag siya dito. Malay mo, baka akala niya tulog na tayo. Ay, salamat. Natapos na tong sinusulsihan ko. Sige na, matulog ka na rin. Oo, talagang matutulog na ako. Ano pa bang gagawin ko? Wala naman tayong TV para mapaglibangan. Ay ano, may radyo naman ah. Makinig ka ng balita kung gusto mo. Ano yun, Jason? Tinan mo sa kusina ko na yung bumagsak. Baka kasi hindi mo inayos sa mga kung ano-anong sinabit mo dun eh. Puntahan mo na lang. Dami-dami mo pang sinasabi. Ewan ko sa'yo. Pambihira. Ito pala mga nyug mo eh. Ano ba to? Tira pa ba to sa mga ginawa mong buko salad? Ewan ko. Ang alam ko, naubos na yung mga buko na dinala mo eh. Eh bakit may mga nagkalat na nyug dito? Aba, malay ko, Jason ha. Hayaan mo na. Gagamitin ko na ng panggata sa gulay bukas yan. Nyug lang, pinoproblema pa. Nasaan na kaya yung mga nyug na sinasabi ni Jason kagabi? Wala naman akong nakikitang nyug dito kahit isa. Si Jason talaga kabata-bata pa nag-uulyanin na yata. Nay, ano pong hinahanap nyo? Nak, tinan mo nga sa labas kung nandun yung mga nyog. Baka inilabas ng tatay mo. Sige po. Nay, wala naman pong nyug dito eh. Pumasok ka na nga dito at kumuha ka ng pera sa pitaka ko. Bumili ka na lang ng nyog sa tindahan. Nay! Nay! Oh, bakit para ka nakakita ng multo? Nay, sino po yan nasa gilid nyo? Sino siya, Nay? Alin ba? Asan? Wala naman na. Kung ikaw na bata ka gusto mo pa akong takutin? Hindi po, Nay. May tao. May tao kanina sa gilid nyo. Parang may hinihingi po siya sa inyo. Naku, tumigil ka nga, Tricia. Tinatakot mo ba akong bata ka? Hindi po, Nay. May lalaki po. Kamukha po siya ni... Ewan ko, hindi ko po matandaan pero pamilyar po siya sa akin eh. Mabuti na lang at pumayag ang ilang kapitbahay ko na magpalaba na lang sa akin kahit kaya naman nilang maglaba. Malaking tulong din sa gastusin ko sa araw-araw ang kikitain ko sa paglalabada. Sino kaya yung dumating? Si Lola Trining! Bakit kaya napasugod ang matanda? Baka sisingilin na ako sa perang hiniram ko sa kanya. Lola Trining! Magandang hapon po! Napasugod po kayo. Tsaka bakit naka-tricycle po kayo? Ayos lang naman ako, Lloyda. Wala kasi yung driver ko kaya nagpahatid na lang ako sa tricycle. Maniningil na po ba kayo sa akin? Ay, nakaw. Hindi naman. Pumunta lang ako dahil naalala kita. Alam ko kasi nabuntis ka, kaya gusto ko na makumusta ka. Nako, okay lang naman po ako. Maraming salamat po, Lola. Mabuti naman kung gano'n. Pero bakit napakarami naman yata ng nilalabhan mo? Mag-isa ka lang naman dito. Nako, tumatanggap po kasi ako ng labada sa mga kapitbahay para may kinikita naman ako sa araw-araw. Panggastos. Tsaka sana makapag-ipon na rin kahit konti para sa panganganak ko. Nako, hindi ka ba nahihirapan yan? Parang napakabigat na gawain ng paglalabada. Wala naman po kasi akong karapatang magreklamo. Kailangan ko po ng kahit anong trabaho para mabuhay. Nakakahanga ka, Lloyda. Kung hindi lang sana nawala si Edsel. Alam kong kayang-kaya niyang suportahan ang mga pangangailangan ng pamilya niyo. Miss na miss ko na nga po si Edsel, Lola eh. Alam kong hindi ako maghihirap ng ganito kung nandito pa rin siya. Eto, kunin mo. Maliit na halaga lang yan pero makakatulong yan sa'yo kahit papano. Lola Trining, nakakahiya na po. May utang pa nga po ko sa inyo eh. Wag mo nang isipin yun.
Ang isipin mo yung pang-araw-araw na gastos at yung nalalapit mong panganganak. Maraming salamat po, Lola. Maraming salamat po. Hindi. Wala pa. Wag! Jason, ano ba nangyayari sa'yo? Tay! Nananaginip ka ba? Tay! Binabangungot ka po yata. Napapanaginipan mo ba yung lalaking nakita kong nasa gilid ni nanay kahapon? Ano bang napanaginipan mo? Mayla, si Edsel. Hinahabol niya ako. Sinisingil niya ako sa pagkakautang ko sa kanya. Ano? Opo, Nay. Tama. Yung lalaki nakita ko po kahapon, naalala ko na kung sino po yung kamukha niya. Si Mang Edsel nga po yun. Nay, tayo baka sinisingil na nga kayo ni Mang Edsel. Imposible yun. Paano maniningil ang patay na? At bakit maniningil ang patay, di ba? Jason, huwag mong kalimutang linisin ang kulungan ng mga manok at baboy, ha? Mula nang mawala si Edsel, nagkaroon na ng amoy ang kulungan. Hindi mo yata nalilinisan. Pasensya na po, Lola Trini. Aasikasuhin ko po ngayon. Sisiguraduhin ko po malinis lahat ng mga kulungan ng mga alaga niyong hayop. O sige, simulan mo na yung trabaho at babalik na ako sa bahay. Ay, nako. Oh! Aba? Ito yung puno ng nyug kung saan umakyat si Edsel at nahulog, ah. Bakit ang dami pa rin bunga? Mas marami ngayon kaysa nung umakyat si Edsel. Tamo nga naman, ang aksidente talaga, oh. Dumadating kahit gaano ka pa mag-ingat. Hindi ko nakita yun, ah. Muntik na ako. Mabuti na lang at hindi mismo sa akin nahulog ang nyug. Uy! Umuuga ang mga bunga ng nyug, ah. At mukhang mahuhulog ang mga bunga. Ayan! Ayan na nga, naku! Mahuhulog ang mga nyug! Naku! Matatamaan yata ako! Uy! Jason, ano ba nangyari? Napakadaming dugo ng sugat mo sa ulo. Kaya nakabenda ka tuloy ngayon. Bihira naman kasi bigla ako nalaglagan ng mga bunga ng nyug, eh. Nagulat ako sa bilis ng pangyayari at di na ako nakailag. Ilang nyug din ang tumamang direkta sa likod at ulo ko. Kaya yan, nasugatan ako. Oh, Jason, sa tingin ko pinaglalaroan talaga tayo ng kaluluwa ni Edsel. Alam mo bang kanina, nakita kong nakakalat ang lahat ng mga damit natin dyan sa sahig. Para bang may naghalongkat at may kung anong hinahanap. Opo, Tay. Nagulat nga po kami ni Nanay kasi lahat ng damit na nasa lalagyan parang sinabog lahat dyan sa sahig. Baka nga po minumulto talaga tayo ni Mang Edsel. Ano bang dapat natin gawin para lubayan niya tayo? Huwag na nating hintayin may mapahamak pa sa pamilya natin, Jason. Tay, natatakot na po ako sa pwedeng gawin ng kaluluwa ni Mang Edsel. Ano po kaya kung bayaran niyo na yung inutang yung pera sa kanya? Baka po pag ginawa niyo yun, tigilan niya na yung panggugulo niya sa atin. Ang problema, anak, saan tayo kukuha ng 10,000 ibabayad? Walang-wala tayong pera ngayon. Kulang na kulang pa sa mga gastusin natin sa araw-araw ang sinasahod ko. Gumawa ka ng paraan, Jason. Gumawa ka ng paraan. Paraan? Kasalanan mo to, eh. Kung hindi ka na sana mahilig mangutang, hindi natin naaabuti ng ganito.
Pinabayaan kita, Jason. Umasa ako sa salita mo na babayaran mo agad ang perang hiniram mo sa akin. Pero binaliwala mo yung salita. Hindi ka tumupad sa obligasyon mo! Edsel, pasensya ka na. Alam mo naman wala pa kaming pera pambayad sa'yo eh. Sobrang nagipit din kami, Edsel eh. Pero hindi ko intensyong takasan ng pagkakautang ko sa'yo. Tama, Edsel. Babayaran naman namin ang utang namin sa'yo eh. Wala namang may gustong mangyari aksidenteng yun. Nagkataon lang talaga na wala kaming maibabayad nung maningil sa amin si Loida. Hindi nyo na ibalik ang pera sa panahong kailangan na. Baka nailigtas pa ang aking buhay kung naoperahan lang sana ako agad. Patawarin mo kami, Edsel. Patawarin mo kami. Hayaan mo. Hahanap kami ng paraan para makapagbayad na. Pangako, babayaran namin ang perang inutang namin hanggang sa huling sentimo. Sorry, Edsel. Sorry. Hindi ko kayo patatahimikin hanggat hindi nyo na ibibigay kay Loida ang buong kabayaran. Susundan ko kayo araw-araw. Gagambalain hanggang sa kayo na mismo ang kumilos para tuparin ang inyong obligasyon sa akin at kay Loida. Oo, Edsel. Oo. Magbabayad kami, pangako. Pinapangako ko yan. Tatay! Nanay! Gising! Nananaginip po kayo! Tricia, minumulto ko ni Edsel sa panaginip. Ano sabi mo? Si Edsel? Inapanaginipan ko rin si Edsel eh. Nay! Tay! Si Mang Edsel! Ayun! Nakalutang siya sa ibabaw ng kulambo! Galit na galit yung mga mata niya! Diyos ko! Loida. Edsel, ikaw ba yan? Nasaan ka? Magpakita ka naman sa akin. Sobrang miss na kita. Loida. Nandito lang ako. Sa harap mo. Maaari ba kitang yakapin, Edsel? Gusto kitang yakapin. Hanggang ngayon hindi ko pa rin matanggap na wala ka na. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na ayaw kong iwan ka. Pero hindi pwedeng manatili ako rito sa mundo. Kailangan ko nang pumasok sa liwanag at pumunta sa lugar kung saan dapat manatili ang mga kaluluwa. Mahal na mahal kita, Edsel. Mahal na mahal din kita, Loida. Myla, Jason, kayo pala. May kailangan ba kayo? Sige, pasok muna kayo. Hindi na, Loida. Kasi, iaabot lang namin sana tong kabayaran sa utang namin sa inyo ni Edsel. Tanggapin mo, 10,000 yan. Maraming salamat. Malaking matutulong ng pera na to sa akin. Lalo na sa panganganak ko. Pasensya ka na, Loida. Kung hindi kagad kami nakabayad sa inyo, sana patawarin mo kami. Loida, maraming salamat ha. At pasensya na ulit, Loida ha. Hindi na kami magtatagal. Iyan lang talagang sadya namin dito. Sige. Miss na kita, Edsel. Mula nung mawala ka, kahit minsan hindi kita nakalimutan. Salamat sa patuloy mong pagbabantay sa akin, ha? Alam ko na ikaw ang gumawa ng paraan kaya nagbayad ng utang sina Jason at Myla.
Kapag nanganak na ako, asahan mong ipapakilala kita sa anak natin. Ipapaalam ko sa kanyang lahat ng mga kabutihan mo. Mahal na mahal kita, Edsel. Hintayin mo ko dyan. Darating din ang panahon na muli tayo magkakasama. Kahit wala ka na, patuloy pa rin kitang mamahalin, Edsel. Hindi na ako mag-aasawang muli. Ikaw lang ang una at huling lalaki sa buhay ko. Ang lahat ng oras ko, ibubuhos ko na lang sa pagpapalaki sa ating anak.